Hindi pa man ganap na nakakabangon sa pagkakahilahod dahil sa pandemya, muling idinapa ng linggo-linggong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ang mga nabubuhay sa pampublikong transportasyon. Pero bukas kahit paano ay maiibsan ng bahagya ang pasan-pasan ng operators, drivers, maging ng delivery service riders dahil sa ayuda mula sa gobyerno. Magsisimula na kasi ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga kwalipikadong benepisaryo, sabi ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Chopilo Guadis III. Bukas ng umaga, ida-download na sa Land Bank yung pera na nakaabang po para sa mga public utility vehicles under DTI. There are about 270,000 of that, and of that 50% will be downloaded po by tomorrow until Friday. So roughly about 150,000 po ang madadownload namin of the 200,000 plus. Yung remaining balance po will be downloaded po by next week. Ayon pa kay Guadis, ang pondo ay nagmula sa Department of Budget and Management at nakalaan talaga para sa public transport workers. Magkakaiba nga lang ang halaga ng subsidiya depende sa klase ng public utility vehicle na ipinapasada hanggang sa delivery service rider. Sa mga modernized jeepneys, that would be 10,000. Sa mga traditional jeepneys, that would be 6,500. For the delivery motorcycles po, that would be 1,000. Tricycles would be having 1,500. Taxis will be having 6,500 po. Pati UV, 6,500 din po. Ang ayuda ay ipapasok sa Land Bank account ng mga operator o rider na kanilang binuksan sa unang pamamahagi ng ayuda sa kasagsagan ng pandemya. At ang ayuda ay sa mga produktong petrolyo lamang maaring magamit at hindi sa kung ano pang bagay o pangangailangan nila. Dina-download po namin sa bangko ito dahil itong mga operators na to may mga pangalan na po sa LTFRB. Simula po yan nung pandemic pa noon. So may mga ATM cards po yan ng Land Bank, so doon po namin dina-download yung pera. At saka may usapan po na yung perang yan ay pwede lang ibayad sa gasolinahan. Hindi po yan pwedeng gamitin na pambayad sa grocery. Yung nasa loob nung sa loob ng mga ATM cards nila. Dahil wala sa pangangasiwa ng LTFRB ang tricycle, bahala na ang Department of the Interior and Local Government at lokal na pamahalaan na mamahagi sa kanila ng fuel subsidy. Samantalang ang tulong sa mga delivery service operators at riders ay pangangasiwaan ng Department of Trade and Industry. Mas malaki po yung nakabang na for delivery po ng mga ng local government units under the DILG. Sila po ang may hawak ng mga tricycles po. Ang DTI naman ho, silang may hawak ng mga delivery trucks, ng mga delivery cycles po. And the jeeps and the UVs, the ICT? Jeeps, sa amin po yun. Okay. Yung mga jeeps, lahat po ng pampublikong sasakyan po na may pasahero po, sa LTFRB lahat yun. Paalala lang din ni Guadis, you're given until 6 months para po makuha yung perang yon. Kung hindi nyo yun makuha, marirevert po yun sa National Treasury. Pero in all cases naman ho, 100% po yung disposability namin. Dahil may mga pangalan na po yan. So nino-notify na lang po namin sila through the respective email address. Aminado ang opisyal na hindi pa rin lahat ng PUV operators at delivery service riders ang magkakaroon ng ayuda. Bagamat anya wala sa gobyernong pagkukulang, ngunit may pag-asa pa naman na sila ay mabigyan ng subsidiya. Ayan po ay nirerehistro nila sa mga opisina ng LTFRB. May mga opisina ho kami sa bawat region. Sa Metro Manila ho, nandyan po sa Regalado Street sa may Fairview. And normally po, pag may mga ganyan, may mga kooperatiba ho yan, mga asosasyon, yung presidente o yung mga opisyalis po ang nag-rehistro sa kanila. Yung mga hindi miyembro ng mga kooperatiba ho, they can go directly to LTFRB. Halos 15 pesos na itinaas ng presyo ng kada litro ng krudo ngayong taon at isang opisyal na nagsabi na ang pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo ay maaring magtuloy-tuloy hanggang sa katapusan ng taon. Kaya't ang inaasahan na lamang ng mga nabubuhay sa sektor ng pampublikong transportasyon ay ang pagtaas ng pasahe. John Escosio, Radyo Inquirer Online, Bayang Nagtatanong,
mamaya nag-usisa.